Magandang hapon, narito po ang latest sa daigdig ng palakasan. Gaya po ng kanilang ipinangako, hindi natinag ang PBA All-Star Selection sa kanilang mas eksperyensyado at mas may chemistry na kalaban. Sa highlight ng 2013 All-Star sa Digo City sa Davao del Sur, nakipagsabayan ng gusto ang mga superstars ng PBA laban sa mga karibal mula sa national team. Playing an inspired basketball, pinamunuan ng dating Gilas Pilipinas wannabe na si Arwin Santos ang bandila ng PBA. Naglista si Santos ng impressive 27 points at 13 rebound performance para sa All-Stars. Ilang ulit po na nagsikap na umalagwa ang Gilas, pero sa desisyon ni National Coach Chot Reyes na pagpahingahin ang higanting naturalized cager na si Marcus Dalpet, nangapuhap ng haligi ang koponan. Salamat po sa Active at Sports 5 sa video na yan na aming ginagamit. Muntik pa nga pong naitakas ng PBA All-Stars ang 124-121 win kung hindi lamang naibaon ni Jeff Tian ang isang deadly 3-pointer na nag-uwi sa laban sa tabla. At dahil exhibition match lamang po ang nasabing laro na dinumog ng libo-libong fans sa Davao del Sur Coliseum, hindi na po nagkaroon pa ng extra period. Matapos po ang laban ay sinabi ni Reyes na bahagi lamang ang All-Star Game sa mahabang preparasyon na pagdaraanan ng Philippine 5 tungo sa kanilang para sa 2013 FIBA Asia Championships na magaganap dito sa bansa sa Agosto. Isang linggo matapos ang 2013 palarong pambansa, lalo naman pong humihigpit ang agawan para sa dalawang top-performing athletes ng nasabing torneo. Napag-alaman ng PTV Sports na dalawa lamang ang Triathlon Association of the Philippines at ang Philippine Swimming League. Sa mga umaasinta ngayon, kina swimmers Regina Erin Castrillo at Catherine Bondad. Ang dalawa ay humakot ng kabuang 13 gold sa palaro para sa National Capital Region. May report si Ms. Cristabel De Leon. Wala pa rin linaw kung makakapasok sa national pool sina NCR tankers Regina Erin Castrillo at Catherine Bondad. 5 araw matapos ang kanilang impresibong showing sa palarong pambansa 2013. Sina Castrillo at Bondad ay humakot ng combined 13 golds at umukit ng 7 bagong records sa katatapos sa palarong pambansa. Kaya naman hindi na iwasan ni Triathlon Association of the Philippines President Tom Carrasco na magpahayag ng interes na kunin ang 2 Metro Manila swimmers sa pansinin ng Philippine Swimming Incorporated ang bagong pangalan ng Swimming NSA. Open kami dyan sa developmental pool. Pwede kami. Samantala, nagtataka naman ang presidente ng isa pang swimming body ng bansa na Philippine Swimming League ukol sa di umano'y kawalan ng hakbang ng Swimming NSA. Kwento ni Senator Nicky Cosseteng, kung ang ibang sports ay may mga nagkalat na scout sa palarong pambansa, bakit hindi ito ginawa ng swimming body? Gayong inakap ni Castrillo at Bondad ang sports headline sa loob ng isang linggo. These are already such outstanding swimmers. In fact, I give them scholarship in my school. Personally, take care of the expenses. Hindi rin inilihim ni Cosseteng ang kanyang planong alokin sa kanyang grupo sina Castrillo at Bondad sakaling hindi sila mabigyan ng kaukulang pansin ng Spill Swim. Ang swimming ang isa sa mga tinututuhang sports ng iba't ibang nasyon dahil isa ito sa centerpiece events ng mga multi-sporting affairs tulad ng Summer Olympics, Asian Games at Southeast Asian Games. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, ng Bayan. Lipat po tayo sa boxing na nanatiling unbeaten ang boxing record ni American fighter at dating pound-for-pound king Floyd Mayweather Jr. Kahapon po ay binigyan ng boxing lesson ni Manny May ang mas batang si Robert the Ghost Guerrero upang angkinin ang bakanting WBC welterweight belt. Bagamat naurat sa kainipan ng mga fans na nagawang ibu ang laban, hindi maikakaila na si Mayweather pa rin ang maituturing na most scientific fighter today. Clinical punching at tactical warfare ang ginamit na pananggalang ni Pretty Boy Floyd upang angkinin ang unanimous decision win sa likod ng 117-111 across the board tally ng 3 mga judges. Sa ngayon ay tumanggi pang maglabas ng pangalan ng Mayweather camp sa kung sino ang target nilang next opponent. Pero nagbigay na ng hint si Golden Boy Promotions head Richard Schaefer na ang susunod nilang kalaban ay isang exciting at red-headed fighter. At sumayin niyo po ang latest at daigdig ng palakasan. Kung kayo po yung nabitin, tumutok lamang sa mamayang alas 5 ng hapon. Ako po ang inyong lingkod, Snow Badua para sa Telebisyon ng Bayan.